Nilinaw ng ilang opisyal ng gobyerno ang ilang isyu kaugnay ng Pax Silica sa pagdinig sa Senado ngayong araw. Git ng ilang senador, dapat yakin ng gobyerno na wala silang itinatago sa publiko at wala ring dapat lalabaging batas bilang kapalit ng malaking investment sa bansa. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa gitna ng kontrobersyang kinakaharap sa pagsali ng Pilipinas sa Pax Silica Initiative ng Amerika, ipinatawag sa Senado ang ilang opisyal ng gobyerno para malinawan ang mga isyong kinakaharap ng planong industrial hub na nakafocus sa artificial intelligence. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, magandang oportunidad ito para sa bansa, pero dapat masagot din ng gobyerno ang mga batikos tungkol dito. Isa po sa pinakamalaking kabutihan ho nito yung almost 200,000 na direct jobs na malilikha. During the construction phase, almost mga 800,000 jobs ang pwede pong mabigyan dito po sa lugar na ito. Ang investments malaki rin, almost $70 billion ang investments ho dito sa initiative na ito. May mga nababahala na kung magkakaroon ng malalaking data center sa lugar, kailangan nito ng maraming tubig para sa cooling ng mga server nito. Pero ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, hindi data centers ang itatayo sa lugar, kundi manufacturing plants. Ang akala po ay data center. Hindi po, it will be the components that go into the data center. So manufacturing po ito? Manufacturing po, yung dun sa Clark. Gagawa rin daw sila ng sariling source ng tubig at kuryente at hindi makikihati sa supply na kailangan ng populasyon. Ang pinag-uusapan lang po kasi natin na 75 houses, isang sitio lang po na nasa loob po ng mismong proposed Pax Silica site. Yes. Pero yung pong perimeter po nung pinakita nilang Pax Silica site, dalawa pong IP communities ang katabi. And of those dalawang IP communities, 182 farmers po will be displaced. Ang census namin talaga dun sa Sapang Kawayan, asa 1,000 kami. So ngayon lang po kasi nakikita ng BCDA na 14 house lang kami. 2013 pa po yung census nila. Idinaing din ni Muñoz na maapektuhan ang libingan ng kanilang mga ninuno. Andun din po yung burial ground ng mga kanununuan namin. Opo. Well, yan ho yung mga kailangan Yun po ang nating... pinaninindigan namin, kaya ayaw namin pong umalis doon. Ang barangay naman po kasi nila malaki, so hindi po sila aalis sa barangay nila. So iuusap lang po sila konti. Yung mga burial ground, hindi ho dapat talaga ginagalaw yan, no? Baka ma-identify naman, baka pwede tayo mag-maintain ng IP cemetery sa gitna ng facility. Wala rin umanong konsultasyon na ginawa. Nangako naman ng BCDA na pupulungin nila ang mga opisyal ng Tarlac at buong Region 3. Nangako rin ng BCDA ng maayos na paglilipatan sa mga maapektuhan. Babayaran din daw ang mga magsasaka. Bibigyan ng financial assistance na 300,000 per hectare. At tanggap na yun ng mga farmers. Sabi naman ni Senadora Amy Marcos, dapat tutukan ang gagawing kasunduan ng Pilipinas at Amerika. Sagot ng BCDA, nag-uusap pa lang sila at wala pa umanong nilalagdaang kasunduan. Git din ng ilang senador, dapat matiyak ng gobyerno na wala silang itinatago sa publiko at walang lalabaging anumang batas bilang kapalit ng inaasam na malaking investment sa bansa. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Ngayong pinagdiriwang natin ang Philippine Space Week, kilalanin natin ang isa nating kababayan na matahayog ang narating sa pag-aaral ng ating kalawakan. Kabilang siya sa ilang pinalad na maging analog astronaut. Kuya Kim, ano na? Sa linggong ito, mas palawakin pa natin ang ating kaalaman tungkol sa ating kalawakan. Dahil alam niyo bang sa ilalim ng Proclamation No. 302, tuwing August 8 hanggang August 14, ipinagdiriwang natin dito sa Pilipinas ang Philippine Space Week. Ang Philippine Space Week ay isang taunang selebrasyon sa Pilipinas na naglalayong ipalaganap ang kaalaman at interes ng mga Pilipino tungkol sa space science, astronomy, satellite technology,
at iba pang field na may kaugnayan sa space o kalawakan. Yung theme po natin this year is Navigating Tomorrow, which reflects our country's growing presence in space through satellite development and use of space data. Pagkilala rin po ito kung paano nakakatulong yung space sector sa disaster resilience, environmental protection, and agriculture here in the Philippines. At alam niyo bang may isa tayong kababayan na matayog ng narating sa larangang ito? Kuya Kim, ano na? Siya ang college professor na si Dr. Mark Angelo Purio, ang ika-4 na Pilipino at kauna-unahang Pinoy engineer na naging analog astronaut. Ang mga analog astronaut gaya ni Doc Mark, hindi bumabiyahe pa outer space, pero sumasama sa simulated space mission sa Earth. Nagsasagawa sila ng mga field testing at experiment upang matukoy kung ano mga problemang maaring harapin ng astronauts bago mga space mission. I found yung Lunares Research Station. In Poland, meron silang tinatawag na hangar, and that hangar is converted into a moon environment. So they put there yung mga rocks and sand, tas may habitat din nun na separate. And then may mga iba-ibang task. We do solar cell check, o kaya naman we do geological sampling. Those tasks ginagawa namin in order for us to create protocols na pwedeng gamitin ng astronauts pag nasa space na sila. Paano kaya nakapasok si Doc Mark sa larangang ito? After I graduated, my friend ako si Tin, yung ating first analog astronaut. Sabi niya, oh, may opportunity ganito na you will not be an astronaut going to space, but you can test and simulate how it feels like to be an astronaut. So, sige, mag-apply ako. Bago rin siya naging ganap na analog astronaut, ang journey ni Doc Mark hindi naging madali. Pansamantala silang nanirahan sa isang isolated na environment sa Poland na tinawag nilang habitat. Minimimik o ginagaya ng mga habitat ang kondisyon sa buwan o ibang planeta. They also measure our food intake. They did medical check-up just to see ano yung effect ng isolation dun sa ating mga astronauts. Even yung cognitive function, how you think before and after the simulation. Ang hirap hindi inalintana ni Doc Mark, lalo't isa raw to sa kanyang mga childhood dreams. When I was young, mahilig talaga ako sa math and science. Yung tatay ko kasi gusto niya ako magpiloto. Pagka pilot kasi usually na-associate to being an astronaut. So parang yun yung inspiration. I was motivated to join this mission because there are very few Filipinos joining the analog astronaut mission. Ang kwento ni Doc Mark at ng iba pa mga Pilipinong analog astronauts, one big leap para sa Pilipinas. You have to trust that if you are capable of doing small things, you can also do big things. And we always say this to Filipino audience that you always have space in space. Malawak ang space at meron kang puwang sa space. Sa ngayon, wala pang Pilipinong nakarating sa outer space. Pero hindi ito suntok sa buwan. Lalo't ang galing at talino ng mga Pinoy scientists singlawak ng ating kalawakan. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. LF o looking for housemates. Magbubukas na kasi ang bahay ni Kuya para sa bagong edition kasama ang regular housemates. Gaya mo kung paano maging bahagi ng Pinoy Big Brother Collab 3.0. Ichichika ni Nelson Canlas. Dalawang matagumpay na edisyon sa pagsasama ng mga kapuso at kapamilya. Ang kwento ng pagpapakatotoo na tinutukan ng maraming Pilipino muling magbabalik sa pagbubukas muli ng pinakasikat na bahay sa bansa, ang bahay ni Kuya. Pero this time pahinga muna sa mga celebrities as housemates. Dahil naghahanap si Kuya ng regular housemates. Any one of us na mga ordinaryong Pilipino between 18 to 35 years old pwede nang mag-audition. Scan lang ang QR code o pumunta sa PBB Collab website. Mag-fill out ng detalye at mag-upload ng 1-minute audition video na nagpapakilala ng sarili at kung bakit karapat-dapat kang maging housemate. Excited na ang mga PBB hosts na sina kapuso it girl ni Kuya, Gabby Garcia, at ng dating boarder ni Kuya na si Bianca Gonzalez. First time kong makaka-experience ng regular season na talagang mga ordinaryong Pilipino yung sasali. And excited ako sa mga twists, sa mga revelations, and iba kapag regular housemates talagang no filter. Isa sa mga pinakaabangan, syempre yung bagong bahay. Lahat tayo nag-goodbye na dun sa iconic house na meron tayo for 21 years. So, we still don't know kung anong itsura, saan. Kanina, nagpakitang gilas ang ilang ex-PBB housemates sa It's Showtime.
Kasama sa isang high-energy production number, sina Mika Salamanca, Will Ashley, Clarice de Guzman, AC Bonifacio, Lela Ford, Joaquin Arce, Marco Masa at Ashley Sarmiento. Kanya-kanyang bigay ng tips ang ex-PBB housemates sa mga gustong ma-experience ang bahay ni Kuya. Just be yourself. Huwag ka gumawa ng storya na di totoo. Huwag ka magsinungaling, maging ikaw lang, kwento mo yung talambuhay mo, yung totoo. Para consistent ka, di ba? Basta enjoy nyo lang yung loob ng bahay. Huwag nyo masyadong isipin yung labas kasi doon kayo makakloud yung utak nyo. Ang dami nyo. Huwag nyo pagplanuhin lahat ng ginagawa nyo kasi mahihirapan kayo. Makikita yun ng taong bayan. Tsaka papahirapan kayo ni Kuya pag gumanon kayo. Kailangan nyo lang maging totoo. Piliin nyo lang maging mabuti araw-araw. It's a choice So, piliin yun. First thing in the morning, pila ka sa bathroom. Lagay mo yung basket mo. Para sa'yo yung shower na may heater. Audition is open to all Filipinos worldwide. Pwede kayong mag-upload hanggang August 31, 11:59 p.m. Baka ikaw na ang hinihintay para makasali sa PBB Collab Edition 3.0. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Arestado ang isang lalaking sangkot umano sa pagkatay at pagbebenta ng karne ng aso. Nakatutok si Jamie Santos. Sa kuha ng CCTV, makikita ang lalaking may dalang bisikleta kasama ang isang babae at bata na naglalakad sa gilid ng kalsada sa Navotas. Sinilo ng lalaki ang aso sabay palo sa ulo nito. Ang babaeng may buhat na bata nag-abot sa lalaki ng sako kung saan niya isinilid ang aso. Sa isa pang video, makikita muli silang nakasakay sa bisikleta. Sinilo ang isa pang aso, pinagpapalo at isinilid rin sa sako. Inaresto ang lalaki kanina para sa paglabag sa kasong theft at paglabag sa Animal Welfare Act. May nauna na rin siyang kaso ng pagkatay ng aso. Iniimbestigahan din ng pulisya ang umunoy pagkakasangkot ng lalaki sa umunoy illegal dog meat trade. Ayon sa pulisya, dinadala sa Tondo at Binondo sa Maynila ang mga kinatay na aso at ibinebenta umano. So yun yung niya, yung kanyang estilo, naglalakad, kasama yung asawa niya, nagbabike. Once na may madaanan silang mga asong gala, o mga alaga pa yung itong mga aso. According sa ating suspect, dinadala ito nila sa Tondo and yung iba naman daw sa may Binondo area. So may mga nag-order sa kanila na mga karne ng aso. Sinubukan namin siyang kunan ng pahayag pero sinabi nito sa jail warden ng Navotas Police na ayaw niyang magpa-interview. Katuwang ng Navotas Police sa pagsasampa ng kaso ang Biyaya Animal Care Foundation. Labag po yan sa batas. Hindi dapat patayin at ibenta or ikatay yung aso para ibenta para magiging potahe para sa ibang tao. There is also a health risk. Puno siya ng mga bulate, puno siya ng mga ganon kasi nga it's not for human consumption. Hinihikayat ng grupo ang publiko na i-report agad ang mga insidente ng animal cruelty at kahina-hinalang pagkuha ng mga aso. Patuloy din ang pag-iikot ng Navotas Police kasama ang barangay para masawata ang mga ganitong gawain. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Ipinatawag ng Ombudsman ang 14 na dating bodyguard ni Zaldico kaugnay ng pagbaliktad ng 3 nilang kasamahan. Inihingal sila ng affidavit na nagsasabing walang pamimilit na nangyari. Nakatutok si Joseph Moro. Nagpunta sa Office of the Ombudsman ang 14 na dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico kasama ang abogado nilang si Attorney Levi Baligod. Ayon kay Baligod, ipinatawag daw sila ng Ombudsman kaugnay ng pagbaligtad ng 3 sa kanilang kasamahan at pagbawi ng kanilang sinumpaang salaysay na naghahatid sila ng mali-malitang pera sa ilang personalidad. Matatandaang ang binawing affidavit ng 3 bodyguard ay kabilang sa ginamit ng Ombudsman sa pagbuo ng kaso laban kina dating House Speaker Martin Romualdez at kaugnay ng flood control scam. Ang sabi nila sa GMA News, pinilit daw sila ng Ombudsman na pirmahan ang kanilang affidavit
Ayon ngayon kay Baligod, humihingi ang ombudsman sa ibang bodyguard ng salaysay kung paano kinuha ang kanilang affidavit. Ayon kay Baligod, babalangkas sila ng affidavit na nagsasabing walang pamimilit na nangyari. When these 8 were interviewed individually, may kasama sila na hindi kasama sa nagpirma. No? Okay. Alam mo, sa kanila, body-body eh. Sinabi rin ni Baligod na batay sa impormasyong nakarating sa kanya, limitado daw ang galaw ng isa sa 3 bumaligtad na ex-bodyguard. Pero tila nangungumbinsi pa raw ito sa iba pa niyang mga kasamahan. Nagkukumbinsi siya, but at the same time, nakita nila na namumutla siya, na namamaga ang mata. It appears that they are being some sort of detained. Hinihingan pa namin ng pahayag ang ombudsman at mga bumaligtad na bodyguards. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Ibinasura ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kasong graft na isinampal laban kay dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog. Kaugnay po ito ng umunoy pagpasok niya sa isang kasunduan na nagpapahintulot sa isang towing services firm na mag-clamp at manghatak ng mga sasakyang illegal na nakaparada nang wala umanong competitive bidding. Pinabura ng korte ang mosyon ni Mabilog na ibasura ang kaso. Sabi ng korte, nalabag ang karapatan ng dating alkalde para sa mabilis na pagresolba ng kaso matapos magkaroon ng labis na pagkaantala ang preliminary investigation. Hindi rin daw nakapagbigay ng sapat na dahilan ang prosekusyon sa delay. Pinabawi rin ng korte ang inisyong whole departure order laban sa kanya. Mga kapuso, pasintabi po sa mga kumakain. Naaasiwa at nandidiri na ang mga residente ng isang barangay sa Pandi, Bulacan dahil sa sangkaterbang langaw na namemeste sa kanila. Ang sinisisi, poultry farm na dapat umano'y matagal nang inalis. Nakatutok si Mariz Umali. Nakakapangilabot ang dami ng mga langaw na nakadapo sa kalderong ito, pati panlinis ng pinggan o sponge nilalangaw. Sabi ng mga residente, panay ang pagbubugaw pero pabalik-balik ang mga langaw. Si Tatay Willie nakatira sa tapat ng poultry farm na pinanggagalingan anya ng sangkaterbang langaw. Kailangan pagkain ako kulang buka. Kahit ngayon, makikita nyo, lintikan langaw rito. Kahit naman kami magreklamo, hala namang pumunta kami barangay, hala rin. Matagal na raw inirereklamo ng mga residente sa lokal na pamahalaan at sa kapitan ng Barangay Kupang sa Pandi, Bulacan ang pamimeste ng sangkatutak na langaw. Si Joy inaalala ang kalusugan ng mga anak lalo't may baby pa siyang kasama. Kasi po, magluluto ka pa lang po, dumadapo na po, bangaw pa po, dadapuan po, yung mga dede, labi po ng bata. Kung magkakasakit po ba, marereklamo po namin, ipagagamot po ba nila yung mga anak namin. Nakakainom po ako naglangaw minsan, yung rice cooker, may langaw po dun sa loob. Pakadami pong langaw po sa upuan po namin. Di na po kami makaupo sa sobrang dami. Si Regine laging nagde-disinfect, pero ganito karami ang nadadakot at nahuhuling langaw. Kasama mo sa kwarto, kasama mo sa pagkain, nauuna pa sa iinumin mong kape. Tapos, sobrang baho din niya. Dumadaing din ang mga negosyante. Kagaya po ng mga displays namin na to, kapag dinapuan po siya ng langaw, nagkakaroon siya ng stain. Wala nang bibili nun. Talagang lugi na po kami doon. Narito po ako mismo sa poultry farm na inirereklamo ng mga residente dito sa Near Road, Barangay Kupang dito sa Pandi, Bulacan. Dito raw po kasi nanggagaling yung sangkaterbang mga langaw na pumepeste sa kanilang mga tahanan. Sa ngayon po, kung makikita ninyo ay wala ng mga manok dahil na-harvest na raw po ito. At ito naman yung panahon kung kailan naman mas dumarami pa raw yung mga langaw. Ayon sa Menro ay i-hold daw muna nila yung paglalagay o pagdadala rito ng panibagong batch ng mga manok habang nire-resolba ang issue. At nagpapatuloy naman ang isinasagawang disinfection dito sa poultry farm. Dati, agricultural land yung lugar na to. Pero ginawa na siyang residential eh. So bakit nandito pa din sila hanggang ngayon? Na bigyan na sila ng notice na evacuate na nila yung lugar kasi dumami na yung bahay. Nauna po kasi yung farm bago yung kabahayan. Ang alam ko po naghahanap na sila ng lilipatan. Kaya lang kailangan din po magkaroon ng public hearing o notification ng public para marinig din ng may-ari ng farm. Maintindihan din nila na yung perwisyong nangyayari at nagagawa nila. Yes, pwede na silang paalisin. Bigyan natin ng letter, then bigyan natin ng 1 taon or 2 taon, pwede na silang paalisin doon.
Nang magpunta kami sa poultry farm, tanging caretaker lang ang naroon. Sinusubukan naming kunan ng pahayag ang pollution at fly control officer ng poultry farm. Mula rito sa Pandi, Bulacan, Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Where is Colab? Colab, Colab. Ooh, yeah. Ilang bigating Filipino artist ang makaka-collab ni Black Eyed Peas founder Apple Diap para sa kanyang upcoming songs na bahagi ng official partnership niya with GMA Music. Ang isa nga sa kanyang kanta tungkol sa pagmamahal niya sa Pilipinas. Makichika kay Athena Imperial. Hoy pare, pakinggan niyo ko. Official partners na ang multiple Grammy Award-winning artist at isa sa Black Eyed Peas founder na si Apple Diap at ang GMA Music. Para yan sa distribution deal ng 3-track EP ng Filipino global icon. Pumirma kasama ni Apple Diap sina GMA Network Incorporated Executive Vice President at Chief Financial Officer at EVP and COO of GMA Music, Felipe S. Yalo, with GMA Music Managing Director Rene Salta. I think this is just the start of a more collaboration that will happen. We are so glad that you have chosen us to be your distribution partner for your digital works. And rest assured that we will do our very best to ensure the success of our initial venture. Bigatin at influential artists ang mga kakolab ni Apple sa EP, gaya ni na Bamboo para sa Carrier single, J. Ray Soul at Datu Khomeini. For Why, that's the one I collaborated with Bamboo, and it's about my love for our country, you know, beyond music and performing around the world. I always have our country, our beloved country in back of my mind on how can I bridge my opportunity back home. Kabi-kabila man ang issues na kinakaharap ng Pilipinas, proud pa rin daw siya sa pagiging Filipino. I've seen a lot of baha all over Philippines, you know, so, you know, that's why it's important for these messages to be out there, to really, you know, call to action. I still love our country, and I'd like to help. Sabi nga ng kagrupo niyang Black Eyed Peas, practice what you preach. Kaya nakaabang na raw ang environmental activities na pangungunahan ni Apple sa iba't ibang bahagi ng bansa. I'm really excited about the agricultural program that I'm doing as well, tree planting through our Philippines, and I think that would help our farmers and families and communities. So beyond music, I'm doing agriculture and different collaborations. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Kasunod ng kabi-kabi ng pagguho ng lupa sa Benguet, tila nauuka rin ang kita ng mga magsasaka. Nabagsak presyo ng magbenta ng gulay. Mula sa Atok, Benguet, nakatutok live si Von Aquino. Von? Mel, dahil nga sa walang tigil na pag-ulan, kabi-kabilang landslide ang naitala dito sa Atok, Benguet. Lalo pang nagpahirap sa mga magsasaka ang napinsalang bahagi ng farm-to-market road na hindi madaanan. Dahil sa paglambot ng lupa, dulot ng walang humpay na pag-ulan, nawasak ang bahaging ito ng kalsada sa Barangay Paway sa Atok, Benguet. Sa Halsema Highway, ilang rock slide at landslide ang nadaanan namin. Dahil salitan o stop and go lang ang pagdaan sa kalsada, humaba tuloy ang pila ng mga sasakyan na karamihan ay mga nagbabiyahe ng gulay pababa ng La Trinidad. Patuloy ang clearing operation ng mga otoridad tulad sa bahaging ito ng Halsema Highway na passable na sa mga sasakyan. Ganon din sa Mangkayan, Benguet kung kaya't madaraanan na rin ang bahagi ng Abatan-Mangkayan Cervantes National Road na pansamantalang isinara dahil sa pagguho na humambalang sa kalsada. Passable na rin ang Ambyong Tawang Road sa La Trinidad, gayunman patuloy na pinag-iingat ang mga motorista. Sa kabila nito, ilang negosyante pa rin ang nagbukas ngayong araw. Ang mga landslide sa kalsada ang isa lang sa mga problema ng mga magsasakang nagbabagsak ng gulay sa La Trinidad Vegetable Trading Post. Ang truck nga na ito na may kargang mga repolyo, napahaba ang biyahe bago nakarating sa bagsakan kaya't bumaba ang kalidad ng gulay.
Laking panghihinayang na magsasakang si Fermin dahil imbis na 20 pesos per kilo, binili lang ito ng 8 pesos per kilo ng ilang disposer dahil naging second class na lang sapagkat hindi na gaanong sariwa. Hindi na rin siya siguradong mababawi pa ang 50,000 pesos na puhunan. Pagdating sa mga traders, ang mga repolyo binili ng 7 to 10 pesos per kilo, habang ang first class na pinakasariwa, 20 to 35 pesos. Binabalot na lang ng papel ang mga repolyo para hindi mabulok habang binabiyahe patungong Metro Manila at Bulacan. Mel, sa mga oras na ito ay nakakaranas pa rin tayo ng pabugso-bugsong mahina hanggang sa malakas na ulan na paminsan ay may malakas ding hangin. Samantala, sabi naman ng residenteng nakausap natin ay wala namang nasaktan dito sa landslide dahil dahan-dahan lang daw ito na nagsimula lang noong linggo. Mel? Maraming salamat sa iyo, Von Aquino. Ngayong maulan, importante ang masusustansyang pagkain at pag-ehersisyo kahit pa nasa bahay lamang. Iwas sakit, lalo na't health is wealth. Oo, pero ang isang netizen ay bay napagasto sa simpleng sit-ups nang may na-pull up. Hirap. Ay, naku po. Hindi muscles, kundi tiles sa sahig ang nabatak. Nauwi na lang tuloy sa biruan ng workout ni Hugh Cooper, Cristel Don Season. Ekis sa body rebuilding, mga kapuso, check na check sa renovation. Kailangan kasi i-repair ang kanilang natuklap na sahig. Abay, dahil hindi umubra ang DIY exercise na yan, DIY na paglalapat ng tiles ang kanilang gagawin. Katuwaan lang naman daw ito, pero parang mas papayat pa raw si Cristel sa kakatawa dahil sa nangyaring yan.